Of course, ang ating ricado, sibuyas, bawang, siling pahaba, at syempre ang ating main ingredient, hulaan nyo. Yes, ito ay manok, chicken meat, at syempre ang suka, apple cider kasi ang ginagamit namin dito eh. Meron namang sukang Ilocos rito pero bibihira. Asin, paminta, at syempre dugo. At ito, inalis ko yung balat ng chicken, tapos in-air fryer ko. Yan ang gagamitin natin pang topping para sa ating presentation. Bago ko makalimutan, mantika. Pero pagka nagigisa ako, olive oil kasing ginagamit ko eh. Ayan. Yan ang ating mga ingredients. So, ngayon ay magluluto na tayo. So, tara na at tayo'y mag-umpisa ng magluto. At ngayon nga ay umpisa na natin igisa. Dalawang klaseng pagluluto dapat ito eh, yung parang iluto mo siya ng yung pakakranchihin mo yung meat at konti lang yung kanyang kuhan. Pero ako eh, gigisa ko lang para malambot na style, hindi siya yung crunchy. Kasi yung pampulutan crunchy eh. Pero ito hindi siya pampulutan eh. Pang ulam eh. Ayan, nandiyan yung mantika. Painitin lang natin ang mantika. Then nilagay na ang bawang. Hindi ko na nantay na uminit yung kawali. Okay lang yan. Gigisa lang naman eh. Antayin na lang na uminit. Ayan, uminit na at nag-uumpisa ng antayin natin maging brown. Lagi nilang sinasabi golden brown. Ayan, brown na siya. Sunod na natin itong sibuyas. Ayan na. Amoy na. Then, isunod na natin itong manok. Ito ang pinili kong gawing dinuguan. Matagal na kasi kaming hindi nagdidinuguan dahil umiiwas na kami sa baboy. Pero naisipan kong sa trabaho kasi nakakaingit yung mga kumakain ng pagka nagpapainit sila ng kakainin nila na
dinuguan ng baon eh, nakakainggit. Ayan. Lagyan na natin ng kunting asin. Kunting asin muna at mamaya na natin kunin yung hanggat maaari. Sabay, sabi ko nga, depende yung pagluluto ng dinuguan. Kung gusto mo ng maramihan, lalagyan mo ng tubig para lumambot yung karne, lalo na pagka baboy ang niluluto mo. Pero ang manok kasi madali lang eh. Gagamitan naman natin ng yung suka, yung ating para hindi masunog. Yan ang gagamitin nating liquid. Yan, lagyan natin ng paminta. Masarap kasi ang amoy ng paminta eh. Saka yung sili. Pagka nag-combine yung dugo, sili, saka suka, alam mo ng dinuguan. Palitin lang natin ng konti yung apoy para hindi masunog kasi wala siyang wala siyang sabaw. Ngayon lalagyan na natin ng suka para hindi siya masunog. Ang paglalagay ng suka depende na yun sa kung gusto niyo ng medyo maasim. Kaya tansyahin mo na lang. Una, lalagyan ko muna ng 2 sandok. Kasi marami na, parang sumasabaw na eh. Amoy na yung suka. Takpan muna natin. Antayin nating lumambot ng konti. Ayan, nagsabaw na siya. 2 takal lang ng suka nilagay ko pero parang meron na siyang madaling maluto lang yung manok eh. Tikman natin yung alat at asim niya. Para sa akin kulang pa ang asim. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin ng asin.
Mga 30 minutes pa siguro. Ngayon, lalagay na natin itong dugo. Tingnan natin kung sapat na itong kalahati. Tigas. Nagyelo. Antayin lang natin lumapot at malutong maigi yung dugo. Paglalagay ko, luto na. Ayan, nagmamantika na. Mamantika na siya. Ngayon natin ilalagay itong sili. Ayokong maglagay ng sili na kwan kasi manghang eh. Pero pagka na-mix mo na yan, pwede mo na siyang patayin para hindi maluto yung maigi yung sili at hindi kumalat sa, lalo na pagka yung kasambahay, ang kasama mo sa bahay hindi mahilig sa manghang. Ayan, pwede na to. At ito na ang ating finished product. Ito yung sinasabi kong pang topping. Ayan, pwede nang kainin. So, yan na ang ating niluto. Ito na yung ating niluto. Tikman natin. Ang preparation niya parang madali lang eh. Parang within an hour, meron ka ng ganito. Siyempre, ilis mo pa yung kwan, yung mga kwan. So, ito na siya. Tikman natin. Pampulutan nga siya dahil itong crunchiness ng skin niya na itinaping ko, nagpapasarap pati. Try nyo magluto ng mga hindi naman nagda-diet. Ibig sabihin, pag kayong umiiwas sa baboy, itong luto na to parang alternative sa pagkain ng baboy. Pagka ayaw nyo kumain ng baboy, yan, manok na dinuguan.